as we start our message, we're still on the series of mental health because your and my mental health matters. Pag sabi sa katabi mo, your mental health matters. Because in our church, bilang mga Kristiyano, hindi lang po yung spiritual life ang binabantayan natin. Dapat holistic po tayo. Physical, di ba? May mga social, mental, and even, syempre, emotional kasama na yan. Kasi nga, maaaring you're okay in your spiritual life, but there's something wrong in your mental health. That's why in the previous weeks, Pastor Ronald encouraged us and shared to us the emotional intelligence. And last week naman, si Pastora Shady, sino po na-bless sa message last week? Amen, about depression, the life of Elijah. And today, before we start, meron muna po tayong papanooring video. It's about mental health concerns. Sige po, panoorin po muna natin itong video na to. Anxiety feels like being stuck in a box with no way to get out. It feels like being out of your mind, distant from reality. It's like walking through the streets, but everything's a blur. Anxiety is the thudding heartbeat in the chest, at the temples, neck, wrist, stomach. It's feeling warm and trapped, damp, cold. It's feeling paralyzed and unable to move, restless and out of control. It's a mind blank. It's the never-ending thoughts that take control of your mind, all the worries and what-ifs and if-onlys and why-me that keep you up at night. It's the breath that you take. It's looking okay, but crumbling on the inside. It's isolating, lonely. It's crowded, claustrophobic, loud. Anxiety feels like being lost, but you keep putting one foot in front of the other anyway. You look out, look up at how the clouds roll by, how the leaves sway, how the ocean crashes. And you reach out from the box in the hopes that there'll always be someone to help pull you out. Ayan po. So October last month, we celebrate the Mental Health Awareness Month. Pero hindi naman po parati dapat every October lang po natin sineselebrate or inaalala yung mental health. Actually nga po dapat araw-araw. And today, tulad nga po nun sa video na nakita natin na panood, we'll talk about anxiety. So, kumusta na po ba tayo? How is your mental health? Pakitanungan ko tabi mo. How is your mental health? So, as we proceed dito sa ating message, sige po, let us pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, help me, guide me, sa aking pong mga kapatid na narito at sa mga nasa online. Open our spiritual eyes, spiritual ears and hearts. We're ready, O God, to receive the powerful words of God. Lord, let your refiner fire consume us. That power will transform our lives from glory to glory, Christ Jesus. Salamat po. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yung pag-uusapan po natin is about anxiety. Masaya po ba siya? Anxiety. Diba? Pero hindi po siya masaya pag maririnig mo yan. Minsan, we're not very fully aware na nakakaranas na po pala tayo ng anxiety. Which is, it's a common experience which affects many of us in a various of ways. Someone na sinasabi nila, I feel anxious, yung mga, ito nga po na nagkakaroon ng mga stigma na, ay, arty lang yan. Na yung pag sinasabi mo yan, kaya mo yan. Na yung mga, yung pag kasi you feel anxious, yung thoughts mo parang magulo, nagkakabuhol-buhol, naapektuhan yung buong pagkatao mo. Not just our minds, but our physical being. So mamaya po, may mga symptoms po tayo na i-check
kung pasok po ba tayo dun sa mga listahan. And I pray, wag naman po. No, wag naman. Lalo na kapag po sa, kapag naka-experience po na po tayo ng anxiety, ang hirap mag-concentrate. And sa paggawa po ng mga decision, nahihirapan po tayo. Amen po ba? Kaya nga, ang laking impact po ng anxiety sa buhay po ng bawat tao. And as a healthcare professional, it's also an illness that can be as serious na hindi dapat po nine-neglect ng bawat isa. So, explain natin, ano si anxiety? So, sa Tagalog ay pagka-balisa. So, ito yung pakiramdam na nag-aalala ka. Lagi kang nag-iisip. Wala naman ako iniisip, pero nag-iisip po ako ng kung ano-ano. Ganon. O kaya, yung iba, ninenervyos. So, it's a feeling of worry, nervousness, or unease. Kumbaga, hindi ka makapakali. Restless ka. O yung isang tao. Typically, about an imminent event or something with an uncertain outcome. So, kadalasan kasi, kaya hindi ka mapakali. So, it's something to do with that special event or specific event na naranasan ng isang tao. O paparating pa lang. So, based po dun sa definition sa psychiatry, so sila po yung mga doktor about mind. Nag-aaral po sa mental health. So, a mental condition is characterized by excessive, apprehensive, about real or perceived threats, typically leading to avoidance behaviors, and often to physical symptoms such as increased heart rate and muscle tension. So again, inulit niya lang, ito po yung sobrang pag-iisip ng isang tao. So kumbaga nag-aalala siya na maaring merong paparating na trahedya like now. Ano po yung meron tayo nararanasan sa Pilipinas? May bagyo. So yung ibang mga tao, nakakaranas po sila ng anxiety. Kasi naisip nila, baka lumipad yung bubong nila and dalhin ni ng pipito. O kaya lumubog sa lugar po nila. Alam niyo po ba na normal lang na nakakaranas po tayo ng anxiety or nag-aalala po tayo. Pero kapag sobra na, tulad nga po ng minention po ni Pastora Shady, nagiging disorder na po siya. So ano po yung anxiety disorder? Ano po yung mga simptomas? Pwede po ba nating makita? Tulad po dun sa video na napanood po natin kanina, ito po yung mga simptomas. Ayan, si ate, umiiyak siya. Ano yung nararanasan ni ate? Siya ay excessive worry or uneasiness. Madalas, yung pag-aalala niya o yung pakiramdam niya, hindi siya panatag. Kahit nakaupo lang siya, parang may iniisip pa po siya na iba't ibang mga bagay. Ano pa? Increased irritability. Madaling mainis o kaya magalit. Ay, may mga ganyan po ba? Ay, tang asawa ko pa kanyan nyo. Lalo na pag wala pang sweldo. Ay, anxiety yan ta. Just kidding aside. Pero alam nyo po, di lang natin napapansin. Kaya po, let us be aware. Kaya siguro yung mga kasama natin, naiinis sila kapag kausap natin because they feel anxious. And yung kanilang muscle, nananakit sa likod. Sakit yung kanilang ulo. Masakit yung kanilang bewang. Masakit yung kanilang tuhod. Confirm, ano po siya? Sex bomb dancer po siya. Hindi. Okay, it's just a part of the anxiety disorder symptoms. Hirap po nun, no? Kaya po yung iba naririnig nyo, ayoko na, sakit na nang nararanasan ko. Kasi totoo po yun. Di mawala-wala po yung sakit na nararamdaman po nila. And ito pa, restlessness or feeling on edge. Pakiramdam nila, yun nga na hindi sila komportable kahit ano pong gawin nila. Biri mo kahit matulog. Kaya nga yung iba hindi nakakatulog eh. Kakaroon din na sila ng insomnia. And hirap silang mag-focus. Lalo na po, no, kung ikaw ay nasa school, yung mga Gen Z po dito, yung mga nagtatrabaho, isipin nyo po iyon. Ginagawa mo yung trabaho mo pero hindi mo maayos, matapos gawin. And lastly, fatigue or tiredness. Laging pagod. Ayan. Lagi ba kayong pagod? Ay, hindi na ngayon sasabihin, hindi na ako pagod. Yung po mga merong anxiety disorder, kahit nasa bahay lang po sila, they feel always tired. Kaya nga ano po mapapansin nyo, lagi silang nasa kwarto lang, nakahiga, wala silang gustong gawin, pero pagod. Pero alam nyo po ito pong topic na to, di po dapat siya pagtawanan or gawing biro. Dahil seryoso po na last week, sinabi po ni Pastora Shady sa statistics, marami po nakakaranas ng mga mental health problems. Di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kung isa man po tayo sa mga yon, wag po tayong matakot na mag-open up at sabihin na ito po yung nararanasan ko. Amen? Kaya nga,
very normal na lang po sa atin yung maka-experience ng anxiety sa araw-araw. Or hindi ka man nakaka-experience, praise God. But you know, God invite us na wag po tayo mag-dwell sa anxiety. Amen po ba? Instead, sabi niya, mag-rest ka sa presence ko. Instead na mag-worry ka, you find rest in my presence. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano po natin ma-overcome yung anxiety. Kasi gusto ng Panginoon, mapagtagumpayan po natin yung anxiety. Amen? Sabihin natin, overcoming anxiety. So, nung pong kay Pastora Shady, yung shinare niya po sa atin si Elijah. So, ako naman po, yung isi-share ko po sa inyo ay si Paul. Ayan, sa Philippians 4:6-7. So, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So si Paul po, siya po yung nagsulat ng Book of Philippians. Bakit po kaya niya sinulat to sa tingin nyo? Wala naman pong specific na sinabing verse, Paul experienced anxiety. Pero dito ramdam na ramdam mo yung kanyang emotion, no? Na do not be anxious. Sinasabi niya yan kasi might be naranasan niya na maging anxious sa buhay niya. If you're not familiar in the life story of Paul, siya si Saul dati, di ba? Pine-persecute niya yung mga Christian. But hindi po iyon yung isi-share ko. Nung pong tinanggap niya na po ang Panginoong Jesucristo, nagbago na po siya. And because of that, dahil sa pagsunod niya sa Lord, anong nangyari? Nakulong siya. Di ba po? So sino pong gustong makulong dito? Meron po ba? Masaya po bang makulong? Di ba? Ang hirap kaya ng makulong. Lalo na yung si Paul, pinersecute po siya dahil he's sharing the Word of God. And because of that, pinalahanan niya po ang mga tao. Ayan, dito po sa Book of Philippians. Na kung saan, kahit nasa imprisonment po si Paul, sinasabi niya po, pinipreach niya po yung gospel ng Panginoon. Na kahit nakaka-experience tayo ng trouble sa buhay o yung mga tinatawag nating uncertainty. So natural lang po na nakakaranas po tayo ng anxiety. Pero, sabi niya dito, anong gagawin mo kapag nararanasan mo to? Prayer. Magdasal ka at magpasalamat ka sa Panginoon. And because Apostle Paul cares for us, binigay niya itong letter na to sa atin. Na kung saan, nire-remind niya tayo, no, kahit marami po tayong mga nararanasang hindi maganda sa buhay. Like, we feel fear. No? Kasi yung root cause din ng anxiety, takot. Diba? Kanino ka natatakot? Ayan, maaring takot ka sa obligasyon. Takot ka sa specific, may phobia ka na tinatawag sa mga animals. Or yung iba, problems itself as general, di ba? Pero ang Lord, sinabi niya dito, through Paul, is just need to pray. Just need to ask the Lord. Kailangan mo lang sabihin sa Lord kung ano po yung dinadala mo. And anong pinangako ng Lord dito? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Kumbaga, despite of that situation, natutunan po ni Paul na mag-rely sa presence ng Panginoon. Amen. Birin mo, nasa ano po sila? Sa jail po sila ni Silas. Nag-worship sila. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. Lord, thank you. You're so good. You're so faithful. Siguro yung mga bodyguards doon, iniisip nila, sira na labuntok din eh. Have you experienced that? Na yung mga kaibigan mo, uy, dami mo ng problema pero nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Okay ka pa ba? Because Jesus is in our hearts. Kaya we've been very confident na sabihin, God is on my side. Ma-overcome ko to. Amen? Kaya may peace po kapag nasa presence po tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayong matakot that whenever we experience difficult times, that in the presence of God, there is assurance. No? May strength, natutulungan niya tayo, papakalmahin niya tayo, and yung pinakamasarap pang pakinggan, may hope. May pag-asa sa Panginoon, even yung mga times na helpless ka na. Hallelujah. So, thanks be to God sa Philippians 4:6-7 and in the life of Paul. Pero meron po tayong 8 ways. So, this is the revelation of God to us in this day. So, it is an acronym. Overcome. Sabihin po natin, overcome. So, 8 bagay para ma-overcome po natin yung anxiety. Ready na po ba kayo? O, over up your worries to God. So, kapag po sa times na nakakaranas po tayo ng worry, sinabi ng Lord sa 1 Peter 5:7,
Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Alam niyo po ba, yung mga taong anxious, isa po sa mga iniisip nila is walang taong nagmamahal sa kanila. And this message, this point, nire-remind tayo ng Lord na kapag iniisip mo yon na walang nagmamahal sa'yo, narito ako. I care for you. Kahit yung mga pamilya mo, wala sila. Yung mga kaibigan mo, iniwan ka. Nandito ako. Ako ang Diyos mo. I am Yahweh. Here I am. So I care for you. I love you. And God doesn't want us to carry our burden alone. Huwag mong saralinin, kapatid, yung mga nararanasan mo ngayon. Kumbaga, we are called to release our worries by entrusting God sa mga nararanasan natin sa buhay. Ang hirap minsan, napaka-open pa natin sa mga ibang tao kaysa sa ating Diyos. Try to evaluate yourself. Kapag ba nakaranas ka ng problema, sinong unang-una mong pinagsasabihan? Ang Diyos ba o ang leader mo? Walang masama naman ang leader. Pero kung sino po ba? And here, God gave us a powerful tool. That is prayer. Tinuruan po tayo ng Panginoon na magdasal. Na kung saan, in our prayer time, we lay down all our anxiety and we will find relief in the hand of God. Amen? Kaya po yung Philippians 4:6-7, by prayer and petition. Kasi nga po, ang panalangin, it is our way of our communication sa ating Panginoong Yesus. Regardless na kapag po ba tayo magdadasal, luluhod po ba tayo, Lord, I feel anxious. At so kalibutan dalan, you feel anxious. Necessary po ba na lumuhod tayo para lang mag-pray? No, every time that we talk with God. So that's a form of prayer. So we're asking God, help me, Lord, in this situation. Kasi hindi naman po lahat tayo may personality na kayang sabihin yung nararanasan natin sa pamilya natin. Tama? Lalo na yung mga Gen Z dito, yung mga young people. If you grew up sa mga kind of parents na hindi ganun ka-open, mahirap. Kaya ano nangyayari? Sinasarili nila yung mga problema nila sa buhay. Pero hindi nila alam, merong Diyos na handang makinig sa atin. Handang tulungan tayo kapag po tayo ay nababalisa. Hallelujah. Kaya po, kapag may mga kilala po tayo, or kung ikaw man yan, the Lord is reminding you, offer up your worries to the Lord. Maging totoo tayo sa Panginoon. Na kung hindi mo na kaya, Lord, I surrender to you. All my problems, all my troubles. We're human. Hindi naman tayo unlimited. Kumbaga, meron tayong tinatawag na limitations. And kapag sinuko natin sa Panginoon, doon natin makikita yung pagkilos niya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po, let us learn to surrender to the Lord. Di lang naman sa mga times lang na kapag may problema lang tayo. Amen? Every day in our lives, paggising mo pa lang sa umaga, Lord, I offer up my life to you. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me. Amen po ba? So again, don't ever think that no one cares for you because God loves you and He thinks so much sa buhay mo. Araw-araw, iniisip po tayo ng Panginoon 24/7. Hallelujah. Ang sarap pong pakinggan, no, yung kanyang mga salita na alam po natin na may Diyos na nagmamahal po sa atin, na handang makinig sa ating mga problema. How about V? Victory. So let us value God's promises. Sarap pong na may mga nangangako po, amen, sa atin. So meron na bang nangako sa inyo? Lalo na yung mga mag-asawa. Diba? May mga vows po sila, yung mga friends. And kapag po yung isang tao pinangakuan, ikaw na lang, pinangakuan mo siya, so dapat tuparin, di ba? O ikaw naman na naka-receive ng promises, pangahawakan mo yung promise niya. And God, promises are true. Amen po ba? Sabi po sa Isaiah 41:10, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. Sa Bible po, pag binabasa po natin yan, everyday po ba, nagbabasa po ba tayo ng Bible? Amen. So basahin po natin yung Bible. Napakalaga po ng Bible sa buhay po natin. Marami po tayong mga promises ng Panginoon na mababasa po rito. And kapag po naalala po natin yung mga pangako ng Panginoon, it gives peace or calm to our hearts. Tulad ng isang tao, kapag naalala mo yung pangako niya, nagkakaroon ka ng confidence, di ba? Lalo na kapag natatakot ka, mag-isa ka. I-promise ng daddy, ng papa ko, sasamahan niya ako. Yung parang kumbaga nagbibigay ng comfort sa iyo. What more pa sa salita ng Panginoon? Amen? So He promised us to be with us. He will strengthen us. He will uphold us. And by focusing the faithfulness of the Lord Jesus Christ, nagkakaroon po tayo ng assurance na ang Lord, nandito po siya parati sa atin. Lalo na when we feel troubled or anxious. Meron nga pong 8,810 promises na nakasulat po sa Bible. Sige nga,
Just declare good promises sa Bible, sa katabi mo. Sige, comfort mo siya. Sa anong promises ng Lord yung meron ka, i-share mo sa Kanya. Sige, I encourage you, kapatid. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Diba? So marinig mo pa lang yun. Nako, sarap pakinggan, Lord. Thank you. Thank you, kapatid, sa promise ng Lord na binigay niya sa'yo at i-share mo sa akin. Hindi tayo mauubusan. And meron pa nga dito, 365 times. Sinabi rin sa Biblia, "Do not be afraid or fear not." Ilang araw po tayong meron sa isang taon? 365 days. Ganun kagaling ang Lord. Na araw-araw, nire-remind niya po tayo, huwag kang matatakot. And there are 4 times na sinabi ng Lord, "Never will I leave you, never will I forsake you." Just like in the life of Joshua. Ba yung Joshua 1:5. The Lord promised, sabi niya doon, "I will never leave you nor forsake you." Joshua 1:5, yun, sinabi niya. And even sa life ni Moses, sinabi niya rin po yun. So marami po sinabihan ang Lord sa Deuteronomy 31:6, Deuteronomy 31:8. Kaya po, declare mo rin yan sa sarili mo. Lord, I will always be strong and courageous. I will not be terrified because, Lord, I am with you. You will never leave me nor forsake me. Sino po dito yung may alam ng kantang Kasama Natin ng Diyos? No, pag din na po tayo, inaatake po tayo ng kaaway ng worry. Natatakot tayo dahil wala tayong kasama. Kantahin mo lang din yun. Kasama natin ang Diyos. Ano yun? Di ako mangangamba. Di ba? Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Ano pa? Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Doon pa lang, tanggal na yung fear, di ba? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Because prayer, word of God, and worship is a powerful tool para matanggal yung anxiety, yung fear sa puso natin. Amen? Kaya po, bakit pa tayo matatakot? Kasama na nga natin ang Lord. Amen? Yung aluwa, pag malapit na yung bayarin, due date na. Lord, kasama pa ba kita? Ayan. Okay. Huwag kayong mag-alala, bonus na nga di ba? Yung mga nasa government, nag-bonus na po sila. Ayan. Pero paano naman po yung sa private? Anyway, God will provide. Kasama po natin ang Diyos. So sa mga estudyante dito, exam. Kasama mo ang Diyos. Papasa ka sa board exam. Siyempre mag-review ka. James 1:5. The Lord will give you wisdom. If anyone you lack wisdom, sabi ng Lord doon, no? He is generous na magbigay ng wisdom sa atin. Yung mga promise ng Lord, di ba, nandyan yan parate. Just keep them into your hearts. Hindi ka mauubusan. Amen? Yun yung magbibigay sa'yo ng comfort in the times na kailangan mo. Amen po ba? Kaya nga, bigyan mo ng value yung mga pangako ng Panginoon. Yung ang pangako ng tao, umaasa ka, pero hindi nangyayari. And kasi nga, ang tao, nangangako lang. Kayo nga, pinangakuan kayo, tutuparin pa. No? Yung mga ganun Pero ang Diyos, pag nangako, He will never fail. Meron nga dun sa book of Joshua, I forgot the verse, that no one dun sa mga promise ng Panginoon ang nag-fail sa Israelites. Ayan, sa book of Joshua po iyon. Kaya yun, no? Ang Lord is always the same, yesterday, today, and forever. Kaya yung mga pangako ng Panginoon, hindi mapapako. Matutupad po yan sa atin. Amen! Amen. Praise God. So letter E, embrace thankfulness. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Marahil na minsan, nafe-feel natin yung anxiety because we're very ungrateful sa mga bagay na binigay ng Lord sa atin. Kasi nga, yung having a heart of attitude will shift our perspective na hindi mo hahanapin kung ano yung wala ka. Hahanapin mo kung ano yung pre-provide na ng Panginoon sa'yo. Yun yung nakikita mo. And because of that, Lord, thank you. Amen po ba? Aliwaitang, Lord, wala akong pambayad. Pero praise God, may trabaho po ako. Nag-provide po kayo ng trabaho. May mga kasama po akong tutulong sa akin. Amen? Kaya nga po dapat, pasalamatan po natin ng Panginoon sa kanyang goodness and faithfulness. Kasi nga po, ito po yung tutulong po sa atin para matanggal yung anxiety. Yun na nga nandyan na yung anxious thought. Tapos, hayaan mo pang mag-dwell. Kaya po dapat, ang gawin natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you sa problema. Amen?
Itong problema na to, gagamitin mo ito para mag-grow ako sa pananampalataya ko sa inyo. Tignan mo lang, Satan. Yan, magpo-provide ang Panginoon. Amen? Kumbaga, gratitude should be a Christian attitude. Again, gratitude should be a Christian attitude. Do not allow envy, thoughts, na mag-linger sa ating mind. Maging thankful tayo sa success din ng iba. Aminin man natin or aminin. No, kapag yung ibang tao, lalo na yung mga hindi mo kakursunada, kapag naging successful yan, naiinis ka. Anxious na yon, anxiety na yon, sign of anxiety. Biruin mo, success yun ng tao eh. Di ba dapat maging masaya ka? Pero ang impact sa'yo, negative. Kasi yun yung work ng kaaway para ikaw ay magkaroon ng anxiety thoughts. Kaya pag king social media, ikit mo, chiya, burakay. Ay ba? Mukha niya kinawang pero. Di ba? Mga ganon. Aminin. So that's part na unti-unti, isip na kang isip. Mapaya, may burakay yo. Ako, ali ko mamakapag burakay, pero atin ako mampero. Hindi magburakay ka. Ayan. Di ba? Relate, di ba? Kasi ganun talaga, kahit Kristiyano tayo, walang exemption eh. Pero kung ikaw ay mapagpasalamat, praise God, yung kapatid ko nakapagburakay. Si blessing yan ng Lord sa kanya. Amen? Tapos chat me, pasalubong. Okay. So hindi. Kumaga, yung mga success ng ating mga kapatiran, maging ano na lang po tayo sa kanila, happy. Kahit hindi mo siya kasundo. Kasi naniniwala ako ang Lord, may time ka din na ibibigyan ka niya ng success. Amen po ba? Kasi biruin mo, parang pipilian mo pang mag-isip ng negative, no? Kaysa maging masaya. Okay? Kaya let's be thankful and grateful na lang po sa nangyayari sa ibang tao. Na ito, may pasarya board exam. Tapos, ako huli ko may pasar board and ako love Lord. Ayan na. Tama kanita itang thoughts na Hindi. Romans 8:28, all things work together for good. No, praise God! Ali ko may pasar board. Next board exam, top-notcher na ako. Amen. Di ba? Ito itang mindset. Di ba? Kumbaga, ang Lord tinuturuan niya lang tayo, binabalik niya lang tayo kung saan yung tama. Pero si Satan kasi, John 10:10, kill, steal, and destroy. Yun yung nais niya. Pero ang Lord gusto niya tayong bigyan ng abundant life. And because of that, thank you, Lord, sa meaningful life. Thank you, Lord, sa abundant life. Amen. Sino po dito yung nagpapasalamat sa Panginoon na nandito po siya sa oras na ito? Magsabi ng amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Kaya kapag po, ano man po yung mga sitwasyon natin, sabi lang natin, God is good. All the time, God is good. Amen. Rest in God's presence. Sabi po sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Sabi po, yung pag-rest sa Lord, yan, no, normal yan na kailangan po natin bilang mga Kristiyano. Dahil napapagod din po tayo. Sino po dito yung hindi napapagod? And yung presensya ng Panginoon, it gives talaga peace sa bawat isa. Yung resting in God's presence, meaning, hindi po yung mag-stop ka sa ministry mo. Hindi po iyon, ha? May mga iba po kasi na nagpipreach na when you rest in the presence of God, umalis ka muna dyan. Ayan nyo muna yung iba, may gagawa na para dyan. Hindi. So just take a pause. Pause muna ako, then babalik. Quiet moment muna with the Lord sa kanyang presence. Na kung ikaw ay nababurn out, nagwo-worry, kasi nagkakaroon na yung tinatawag ng na-overwhelm. Na? Kasi hindi lang naman kasi tayo sa church lang po. Tulad ko po, no? I am a instructor. The same time, nagbi-business din po ako. Nagko-consultant po ako. So, may ministry po ako sa church. So, may pamilya rin po ako. Ayan, pag-pray nyo na rin po ako magkaasawa. Ayun. Diba, kumbaga, ang dami pong mga pwedeng mangyari sa life ng isang tao. Kung pwede lang dito na lang ako sa church, okay, masaya sa church, di ba? Pero may pamilya ka na uuwian na marahil ngayon, ang saya-saya mo, hindi mo ramdam yung pagod. Kauli mo, mapagal na ka na naman kasi ikit mo, marinat na naman yung bale. Lalo na rin indan, Naglinis na ka, marinat pa rin karela. Di ba? So, walang rest in God's presence, pag ganon. Ayun po, na kumbaga, pwede naman po tayong magbakasyon. Yung iba po kasi, pumunta sa ibang lugar. But make sure, when you make your vacation, kasama po natin ng Lord. Amen po ba? Ito yung iba na sinasabi rin, soul searching. Familiar po ba kayo doon? Detang sabihan da rin aliwa, hanapin ko muna yung sarili ko. Nawawala. Nawawala po ba kayo? Are you lost? Magsa-soul searching sila. Saan? Yung ba kapag may pera, punta ng abroad,
Sana all. No? Hindi, joke lang po. Blessing ng Lord yun eh. Pupunta ng ibang lugar na lang na tahimik. Yung sabi nila tahimik para mas makilala daw nila yung sarili nila. Nagwawala na sila, no? Pero tayo bilang isang Kristiyano, pag po tayo ay nakaranas ng anxiety or napapagod na po tayo, okay lang din po na umalis. Mag-out of town. Yung iba kasi pupunta ng Peñel. Sino po dito yung ginawa na yon? May mga iba pa na pupunta po sila ng Peñel, sa Tarlac, to pray sa Lord. Pero wag na po natin gagawin yung world kasi tuturuan tayo. Pag may problema ka, you just turn into vices. Inom mo lang yan. Mawawala din yung problema mo. Siyempre, yung alcohol, pag uminom ka niyan, knockout ka. Pero pag gising mo, sa tingin mo, yung problema mo nandyan pa rin di ba? Ayan. Cigarette smoking. Kaya po naninigarilyo po ako kasi nga nawawala po yung pagiging irritable ko, restlessness. I have encountered a lot of patients because in my profession, so talagang hindi ko naman pwedeng sabihin sa pasyente na ito, mag-stop na ka. Ayan, kamateme yan. Wala kasi because nicotine is addictive. The only thing that I can do is that kahit may gamot, I also share the Word of God. Natutulungan ka ng Lord. Nothing's impossible. Na ma-overcome mo yan. Step by step. And syempre tayo naman, huwag nyo na i-try. Doon po naman mag-try tapang bisyo. So dapat maging addict tayo sa Lord. Amen? Sa presensya ng Lord. So let us rest in the presence of God. Na hindi kung sino-sino yung kaka-addictan mo. Stress ko, manalbe ako pang sine. Diba? May mga ganon. Mag-pray ka. Pag napapagod ka, mag-worship ka. Read the Bible. Nandun yung sagot Nandyan na nandito na. Minsan, Lord, pupukpuk na kaya katamo Eli tayo pa bubuklat Kaya nga, ang nangyayari, tumatagal tayo sa wilderness. Tumatagal tayo sa state of anxiety. Amen? Kaya let us think, saan ba ako magpapahinga? Siyempre, sa presence ng Panginoon. Right now, the presence of God is in here, in this place. Sayan mo lang, i-comfort ka ng Lord. I-comfort tayo ng presence ng Panginoon. Matanggal yung pagod na nararamdaman mo. In my testimony, how many years na po ako dito sa church, kapag po ako'y napapagod, mas lalo po ako nagsaserve sa Panginoon. Kasi nga po, nawawala yung pagod sa Lord. Amen? Marahil yung ibang tao, nakikita nila, hindi pa ba mas nakakapagod yan? After mo magtrabaho, magsaserve ka pa sa Lord? Hindi. Yun nga di ba? Nalobat ka sa trabaho Kailangan mo nang magpa-recharge sa Lord. Hindi yung, huwag mo ngayaan na yung sabihin ng world. Hindi, matutod na ka mo. Yun nga nalobat ka Yung rest, makikita yan sa presence ng Lord. Amen po ba? Kaya po, wag po nating hayaan na ilagay ng kaaway sa mind natin na masanay tayo na yung rest. Sa physical lang yan. Na kailangan nating matulog ng 8 hours or yun nga, yung iba sa inyo, 6 lang di ba? Masakit, 4 hours mo. Pero ang Lord, nire-remind niya tayo. Sa presence niya, doon natin makikita, mararanasan yung rest. Amen po ba? So nakailan na tayo? Over na tapos na, over. Ayan po. Meron pa pong C-O-M-E. Ayan. So letter C. Choose to trust God daily. Who do we trust most? Unilab. Ayan, di ba? Okay, parang biglang no? Sa gamot kasi yon. Okay po. Kapag tinanong kita, sino pinagkakatiwalaan mo? Siyempre, ang Lord, automatic. Pero kapag sa tao, siyempre, kung sino yung mga komportable kang kausap, muna na dyan yung pamilya mo, mga best friend mo, malapit mo, o yung araw-araw mong kasama. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. May mga iba kasing tao, pinagkakatiwalaan lang nila yung sarili nila. May trust issue, kumbaga. Tulad po ng mga may anxiety. Kasi nga, nafe-feel po nila na hindi sila matutulungan ng tao. Kaya, hindi po sila humihingi ng tulong sa kanila. Na mas iniisip nila na hindi. Ako lang mag-isa. Ako lang makakasolusyon ng bagay na ito. At hindi sila aware na pakunti-unti, nakukonsume na sila ng anxiety. At yun po yung nakakalungkot. Na nawala na po sila ng tiwala, hindi lang sa tao, kundi pati rin po sa ating Panginoon. So trust is a choice that we make every day. Amen po ba? Kaya nga, by choosing to trust God and not leaning on our understanding, inahayaan na po natin ng Lord na mag-control po sa ating buhay. Kasi bilang isang tao, hindi po tayo perpekto. Nagkakamali po tayo. Kaya kapag may mga decision po tayo sa buhay, hindi lahat nagaganap or nangyayari, di ba? Hindi lahat ng mga decision natin, it turns out into good. Amen? Kaya po, pinalahanan po tayo ng Proverbs 3:5 na huwag mong ayaan na ikaw yung magdesisyon para sa iyong buhay. Hayaan mo magtiwala ka sa Panginoon. Just surrender to the Lord, to His perfect plan for your life. Kasi yung buhay natin,
Our life is not a series of chances. It's a series of choices. Dingaliwa naman kasi, takot naman silang pumili. May mga ganong tao. Dahil nag-fail sila dun sa decision, ayaw na nilang mag-decision ulit sa kanilang buhay or sa isang bagay. Kaya nangyayari, by chance na lang. Kung ano na lang meron, yun na yun. Kaya po, tayo sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, kailangan po nating mag-decide, diba? Sa araw-araw, kung ano po yung pipiliin natin. Kasi kung ano ka ngayon, yun yung pinili mo eh. Amen? So kung ano po yung naging decision mo ngayon, yun yung magiging para bukas at sa future. Pero po ang masarap na pakinggan, kaya nandito tayo ngayon sa araw na ito. Kasi pinili po tayo ng Diyos. Amen? Yun, every time that I'll be reminded, out of the billion people of this world, pinili mo ako, Lord eh. Di naman ako yung pumili sa'yo. Ikaw yung pumili sa akin. Amen? Because of that, Lord, I will trust you. Kaya may kanta, no? I trust in God. Alam niyo po ba yan? I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God because our God never fails. People fails, but our God, Yahweh, never fails. And hindi lang naman tayo magtitiwala sa Panginoon kapag nakikita natin, yung gusto natin nangyayari. Meron din isang kanta. Nagkanta na lang po tayo. Hindi. Alam niyo po kasi sa akin, God speaks through His message songs. And those songs are biblical. And these songs reminds me that whenever we don't understand, yung I breathe you in God, sabi doon, yung may specific part doon, I breathe in you, yung kantang yon. And I don't understand, sabi niyo doon, I will choose you, and I don't understand, I will choose to love you, God. Na kahit di natin naiintindihan yung sitwasyon sa buhay natin, mas pipiliin pa rin natin na magtiwala sa Lord. Amen? Naalimu kapag itang sitwasyon, yung situation, it turns to us, doon lang tayo ba magtitiwala sa Lord? In all occasion, let us trust God in good times or bad times. Amen? Sa life ko kasi, marami din po akong mga decisions sa life na, Lord, bakit ganito? Gusto mo naman akong mag-prosper. Gusto mo naman akong maging victory sa ganitong bagay na sitwasyon. Pero bakit it turns out na hindi nangyari? And nire-remind tayo ng Lord, anak, kasi hindi yan yung will ko para sa'yo. May mas magandang plano ako sa'yo. Masakit man, pero kapag kinonfort tayo ng Lord, again, pag nagtiwala tayo sa Lord, di ba, ibibigay niyo yung perfecto para sa atin. Amen. Praise God. And letter O, open your heart to God's peace. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kasi nga po, yung totoong kapayapaan, hindi po yan nagmumula dito sa mundo. Alam niyo po, yung ibang tao, kala nila kapag ala na ng problema, payapa na. Hindi nila alam, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, may problema. Amen? So yung true peace doesn't come from a trouble-free life, but it comes from Jesus. He's our El Shalom, the Prince of Peace. Amen? So when we open our hearts to His peace, He offers calmness, no? Na yung hindi na po provide ng mundo. Na kumbaga itong peace na to, even dun sa sitwasyon na magulo, kalmado ka pa rin. Diba? Na kahit maraming mga problema ang mga nakapile up sa'yo, I have God on my side. There is peace in His presence. Amen? Hindi ko naman sinasabing chill ka lang. Pero kung baga, hindi ka nag-iisip, hindi ka nagkakaroon ng anxiety. Kasi nga, normal sa tao po ang nagkakaproblema. Kasi kung wala kang problema, ikaw na. Diba? Wala ka pa problema? Kahit nga yung mga batang maliit may problema, kahit di pa po nila kahit wala pa po sila sa tamang pag-iisip. Bakit sila umiiyak? Gutom. Anong tawag mo doon? Di ba problema yon? Di ba? Okay. Kaya pa ba tayo nabubuhay? May problema. Huwag muna po tayo mamatay, ha? Okay. Kaya hindi mo matapos-tapos yung mga problema natin habang nabubuhay. Pero, yun nga po, binigyan tayo ng assurance ng Lord. Na dito sa mundo, kahit may problema, meron po siyang peace na ipagkakaloob sa atin. May iba kasi na kapag, yung pera, di ba? Yung pera, kapag walang pera, yun po yung nagbibigay ng anxious thought, di ba? Yung may mga pera, may peace daw. Kasi di nila alam na yung mga taong maraming pera, wala din silang peace. Bakit? Kahit yung kinakain nila, baboy, pork, steak, wala po silang fish. Ay, de, joke lang. Kanina sinabi po ni Tita Che yun, yung joke niya. Ayan. Wala daw po silang fish. Ayan. Kahit may pera daw po sila, wala daw fish. Kasi hindi naman solution sa problema ang pera. Amen?
Kahit dyan kang 1 million, Kenny, kung ikaw ay may anxiety, hindi ho yan gagaling. Amen. So, ang Lord lang po yung magpapagaling sa'yo. Kaya kumain ka ng fish. Okay po. Opo. Amen. Kaya let us open our hearts to God. Meaning, we have our mentors, our pastors, our leaders, so we can ask for their help. But, syempre, ang Lord, siya mismo po yung magbibigay ng kapayapaan po sa atin. Just receive the peace of God na binibigay niya po sa oras na ito sa atin. Kasi kung ikaw mismo, hindi ka naman willing i-receive yon, wala rin po, di ba? Amen? Letter M, meditate on God's Word. So Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Always remember that as a pharmacist, we just not give. Yun nga, kami po, no? Take your vitamins every day para po kayo ay lumakas. So do not forget also, take a daily dose of the Word of God. Kaya mag-alala, walang overdose po sa salita ng Panginoon. Amen? So mas masarap pa nga no, yung magbabad sa presence ng Panginoon. Kasi nga, yan yung maintenance natin sa anxiety. Panlaban po natin yan. Kung ikaw high blood ka, na lahat po tayo may high blood pressure eh. Kung ikaw high blood ka, may diabetes ka, umiinom ka ng maintenance. So ganun din po dapat. Yung daily dose ng ating Word of God, huwag niyong kakalimutan. So para meron po tayong kumbaga, panlaban sa gawa ng kaaway. So God offers guidance to each every one of us and even wisdom sa salita niya. So tinutulungan niya tayong labanan yung mga anxious thoughts in our minds. Na kung saan kapag minemeditate natin yung salita ng Panginoon, pag binabasa po natin yan, no, naririnig din po and inaalaw po natin na ang Panginoon, i-renew niya po yung ating isipan. And we are being reminded na ang Panginoon, siya po ang katotohanan. And the truth will set us free. So sa mga fear sa puso po natin. Kaya sinabi po dito sa verse na to He's the light or He's the lamp to our feet and light to my path. Kasi nga yung Word of God will enlighten us. It will enlighten our minds kapag po tayo nangangamba. Pag nakakaranas ka kasi ng anxiety, yung kaninang video na nagiging blurred na Nawawala na po lahat. Nagugulo ka na. Pero because you have the Word of God, pinapakita na ng Lord yung tamang path. Amen? Kaya be careful on social media also. Kung ano po yung finifeed po natin sa ating mind. Kasi nga, wag puro Facebook. God's book po dapat, di ba? Marami po kasi ngayon. Ako din naman, nagpe-Facebook po ako. Pero hindi naman po dapat nating hayaan na marami po tayong time sa Facebook. Mas marami po dapat tayong time na mag-meditate po sa salita ng Panginoon. Most especially among the youth, I encourage you, nowadays, nawawala na po yung importance and value of the Word of God. Okay na yung makinig ako sa Sunday. Okay na po yung nagki-care group po kami. Yung mentor mo, yun yung nag-feed sa'yo. Yung pastor mo, yun nag-feed sa'yo. But you also know, dapat yung responsibility mo, napakainin mo rin yung spiritual life mo. Diba? Matthew 4:4, diba sabi ng Panginoon, man doesn't live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then the promise of God, ano po yan? Then you will be prosperous and successful. Kaya po, maging wise po tayo. Dahil yung Word of God, ito po yung magtuturo po sa atin ng tama. Lalo na po sa mga nakaka-experience even sa online ng mga ganitong mental health problem. Seryoso po ito na topic na kaya po dapat nating labanan through the Word of God. Amen. Hindi po kung ano lang po na sinasabi ng ibang tao, mga makamundong advice, kundi yung pong mga gagamitin po nating panlaban is the powerful words of God from the Scriptures or the Holy Bible. Amen po ba? Kaya let us start reading the words of God. Kaya po sa mga dito po na hindi pa po ganun ka-consistent, make it an habit. Kung ikaw, araw-araw, inaatake ka ng anxiety, araw-araw ka din magbasa ng Bible. Diba? Amen? Aliway itong anxiety ka na Kaya nga dami ko nang iniisip. Isa ko pang iisipin to, hindi ko nga maintindihan Let the Holy Spirit help you to understand the Word of God. Huwag mong isipin na instant nagagaling ka. Kaya kailangan guided ka talaga. Lord, equip me. Lord, help me. Kaya nga the word itself, meditate, focus. Naintindihan ko, mahirap mag-focus. Pero kapag nasa presence tayo ng Lord, tutulungan po tayo na makapag-focus sa Kanyang salita. Amen po? And lastly, encourage others and be encouraged. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up. Alam niyo po ba, yung pag-share ng struggle, normal na po sa atin yan, yung makaramihan sa magkakaibigan dito po sa church.
Sarap po na may mga kasama. Amen po. Na kapag ikaw ay nakakaranas ng anxiety, medyo hindi masama po yung pakiramdam ko ngayon. Tapos mentor, pag-pray mo ako. And your mentor, even our pastor, because of the technology, so we can have an access. Kumbaga, na-encourage na po tayo. Makaka-receive na po tayo ng help or support. Kaso nga lang, minsan, no, may mga tao na hirap mag-open. May mga tao tinatawag introvert. Ano po yun? Kasi nga po, pag lumalala na po itong anxiety, nagiging disorder na, they tend to isolate themselves. So how can to reach out? Paano po natin sila ma-reach out? Paano po ba natin sila miministeran? Kaya napaka-importante po no, na mag-attend po tayo ng mga seminar. Ma-segue lang po next Saturday. Attend po tayo, lalo na po yung mga Gen Z. Kasi tayo ako po, millennial ba ako? Hindi ko na alam. Some part ba ako? Hindi ako Gen Z. Technically, yung mga iba, baby boomer ang tawag. Iba-iba kasi yung approach. Paano kapag yung isang tao, ayaw naman niya magpa-minister? Maring sabi mo, kapatid, alam ko, ina-anxiety ka. Yun nga lumalayo siya. Kaya nga napaka-importante po na ma-equip po tayo. Amen? But most of us, they're very open naman. Kaya nga po, nandyan po yung support ng mga care group. Sino po dito yung wala pang care group? Join na po tayo ng care group. Ayan. So, just like our second family. Dahil may mga iba marahil na hindi nakakapag-open up sa mga pamilya nila. Sa care group po sila nakakapagsabi. And natutulungan po tayo ng ating mga care groups sa ating mga struggles. Nakaka-receive po tayo ng mga support sa kanila. So, syempre, yung encouragement, galing din sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Na nare-remind tayo sa ating journey, hindi tayo mag-isa. That we're not alone. Amen? Kasama natin ang Lord. Pero ang Lord, He will use an instrument to guide us, to help us. Kasi iba pa rin yung may physical presence. Hinahanap din po natin iyon. Marahil yung iba naman, paano ko, as a mentor, as a leader, paano ko ito in-encourage? Hindi ko naman to nararanasan. Hindi mo naman kailangan maranasan, kapatid, para ma-encourage mo siya. Nandiyan naman ang salita ng Panginoon. Siya yung magbibigay ng comfort. Kaya don't hesitate to minister for those people. Huwag po tayong matakot. Kasi in my life, just to share my testimony, in the year 2018, I work as an instructor na po nun. And because there's a sudden change po ng aking career pathing, parang gusto ko pong mag-business. So I stopped for 1 year on teaching and focus on my business in a pharmacy thing. And my personality is very dominant. So I am a strong person. Yun yung tingin ko sa sarili ko. So kumbaga, kahit may problema ako, lagi ko nire-remind sarili ko, Philippians 4:13, kaya ko to, kasama ko si Lord. Suddenly, it changed. There is an event na nangyari po sa akin. Nag-attend po ako ng Christmas party. Sinamahan ko po si Daddy dun sa office niya, somewhere in Bataan. Kala ko po para akong mamamatay. Yung feeling na inaatake ako sa puso. The first time that I encountered that feeling. And nung pong sinugod po ako sa hospital, they get some blood tests, ECG, normal lahat. Wala namang problema. Pero nanginginig ako, inuwi ako sa bahay, tinanong pa nga po ako kung papa-admit ako that time. Hindi na, kaya ko. Inuwi po ako sa bahay, di po ako nakatulog, and weeks pass, ganun pa rin yung case ko. Alam niyo po, hindi po ako lumalabas ng bahay. Na yung taong strong, na very lively, walang problema. Yung time na yun, hindi po ako lumalabas ng bahay. Takot po ako na yung pag lumabas ba ako ng bahay, baka ma-experience ko na naman yung feeling na yun, para akong atakihin, para akong mamamatay. And I am thinking, Lord, ano kaya nangyayari sa akin? Pray naman ako, Lord, Pabasa naman po ako ng Bible. And months pass by, we seek medical advice. So yung mga cardiologists, internists, so wala rin po silang makitang problema sa akin. Good naman daw po yung mga test ko. And we come up dun sa decision na dahil po ako medical incline, baka may problema na po something sa mind ko. So nagpatingin po ako sa neurologist, hindi po psychiatrist, neurologist po siya. Then doc, tinanong ko siya, wala naman po akong problema sa pamilya, sa trabaho, okay naman po ako. So yung iba po dito, kilala niyo po ako, which is, God is faithful sa family po namin, na nag-provide po siya sa life ko. And anong nagdaging diagnose po sa akin is yung nararanasan ko po is panic attack. So many people experienced it. It's normal. Pero yung sa'yo, nangyayari, maralas mo siyang na-experience. To make the story long, short, winatel ko po sa Lord yun. Nag-medication po ako. Yung mga gamot po, nakaka-addict. Kahit in-stop ko po. Kasi alam ko po, magiging dependent po ako kapag hindi pinagpatuloy ko po yun. Pero, nung pong in-stop ko yun, ang hirap. Yung pong video kanina, yun po technically yung nararanasan ko. Yung gusto ko na lang mawala. Kumbaga,
This is my first time to share na yung talagang na-experience ko. Parang ang hirap na even into my family, nakikita nila yung situation ko, pero ang hirap sabihin. Kasi nga, ang hirap i-explain. That I am normal, pero hindi eh. And going back, praise God, nawala po yung mga episodes of attack, yung mga panic attack. But lately, alam niyo po ba, in this past month, binigay po itong message ng Lord sa atin, anxiety. Nakaranas na naman po ako. And to tell you honestly, kanina pong umaga, pagkagising ko, nagpapanik po ako. But praise God, hindi ko po tinik yun as a negative. I believe God is using me right now. Na Lord, di ko na question eh, Lord, bakit ko nararanasan to? Ang hirap-hirap, parang sa lahat ng mga tao, bakit ako yung nakakaranas na to? Kasi my personality is, I don't want to seek help to someone kasi gusto kong magpakita na strong ako na tao. Pero ang Lord, alam niyo po ba sinabi niya sa akin? Hindi. Kailangan mo yung mga tao na yan para buuin ka. Sila yung instrument ko para gumaling ka sa pinagdadaanan mo yan. Ina-humble lang kita. Kasi nga, may mga times na parang kala mo kaya mo pero hindi mo pala kaya. And praise God, isa nga po no, dun sa kanina na sinabi ko, no, yung etong overcome, na always be embrace thankfulness. Na kapag nararanasan ko to, nagpapasalamat lang po ako sa Lord. Kahit nandito ako sa church, Lord, kahit nagpapanik po ako, naniniwala po ako, yung presence mo yung nagbibigay ng peace sa akin. Di po ako matatakot. Kahit sinasabi na ng kaaway, ayan na, di mo na kaya yan. Pero ang Lord, hindi. Nandito lang ako, anak. I will give you peace. Just rest in my presence. Kasi alam niyo po, yung anxiety is a heavy burden. But God provide us a ways to overcome. Kumbaga, by following these steps, alam ko, hindi lang naman po ito lang. Yung 8 yan, maaaring sa inyo, may mga iba pa pong binigay ang Lord. That we can rely on this. Na tayo po, hindi mo naman kailangan maranasan tulad ko eh, para makapag-minister ka. Alam ko, gagamitin ng bawat buhay na narito para po mabago yung pananaw po ng mga tao regarding this matter. Na kung saan ang ating Panginoon is always there to comfort. Na yung minsan, nafe-feel natin that we're left alone. Na walang nagmamahal sa atin. Pero may Diyos na nagmamahal sa atin. Kasi sa totoo lang po, wala naman dapat akong isipin. Kasi yung iba, joke pa nga nila, ang pera mo na yan, dami mo ng pera eh. May sasakyan ka, nakapagpagawa ka ng bahay. But what happened? Bakit nararanasan mo yan? Kasi siguro ang Lord may tinuturo sa atin. Amen. Kaya yun nga eh, walang assurance dito sa mundo. Ang assurance galing lang sa Panginoon. Hindi magbibigay ng comfort, hindi magbibigay ng peace yung mga material na bagay. Kundi ang Lord lang ang magbibigay sa atin. Amen? Na alam niyo po ba na even we walk in the valley of darkness, we will not fear. Even Psalms 23. That surely His goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Kaya let us always choose to trust Him daily and embrace His peace freely that He offers. Amen? Sabi nga po sa Psalms 94 verse 19, so when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Amen. That when the time na na-overwhelm na po tayo ng mga anxious thought, God is the one who will comfort us. God is the one that will give us joy. Oh, nandyan sila. Pero ako, itong Panginoon mo ang magbibigay sa iyo ng joy. I am your El Shalom, the Prince of Peace. Even in your toughest moment, God's presence and support can lift our spirit and give us peace. Amen.